Shocking news. Ayon po dito sa The Big News, ibinahagi ng dating kongresista na si Mike Defensor na posibleng dumalo ang surprise witness at retired Marine soldier na si Orly Gutesa sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scam. Matatandaang ipinakilala ni Senator Rodante Marcoleta si Gutesa sa nakaraang pagdinig ng komite bilang umano'y security escort ni former Congressman Zaldico. Samantala hanggang ngayon, hindi pa matukoy kung nasaan si Gutesa. Kung hindi pa matukoy kung nasaan si Gutesa, paano nalaman ni Mike Defensor na posibleng dumalo ito sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee? Kahit na sabihin pang posible, pwedeng oo, pwedeng hindi. Saan nakuha ni Mike Defensor yung information na posibleng dumalo itong si Orly Gutesa kung hindi naman nila matukoy kung nasaan na siya? Shocking? Hindi po yan ang shocking news. Ito po ang totoong shocking news. Ayon po sa News 5, babaliktad ang mga testigo, magre-recant o babawiin ng ilang testigo, kabilang si Orly Gutesa, ang kanilang testimonya kaugnay ng flood control controversy sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes, November 14, ayon kay Senator Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pinresure, tinakot ang pamilya, halos tinutukan ang asawa't anak. Nakita niyo si Amy Marcos? Kawawa naman ano? DDS na DDS ang style. Nagpapakalat ng intriga dahil sanay dyan ng mga Duterte, di ba? Sabi nga ni Rodrigo Duterte, they plant evidence, they plant the intrigue. At yan, minana ni Amy Marcos, yung magtanim ng intriga. Ayon po kasi dito sa GMA News Online, Amy says, key witnesses in Senate flood control hearing may recant. Senator Amy Marcos on Wednesday floated the possibility that some witnesses presented in the Senate Blue Ribbon Committee hearing on anomalous flood control projects will recant their testimonies. Nako, kung kay Amy Marcos galing tong balitang ito, malamang totoo ito. Inunahan niya na ang taong bayan sa pagtanim ng intriga na kaya babaliktad itong mga witnesses na ito ay dahil tinakot o pinresure. Tuloy ko, Marcos also implied that Orly Gutesa, the surprise witness introduced in a flood control hearing on September 25 by Senator Rodante Marcoleta, may be among those who may take back their allegations against lawmakers and other personalities allegedly involved in the controversy. So, ayan ang shocking. Yung surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta babaliktad at babawiin ang kanyang sinumpaang salaysay. So, kung dati idiniin ni Gutesa si Martin Romualdez dyan sa flood control anomalies, edi pag binawi, ibig sabihin walang kinalaman si Martin Romualdez. At yan ang masakit sa mga DDS. Dahil gustong-gusto nilang ipinpoint na si Martin Romualdez ay malaki ang kinalaman sa flood control anomalies. So, kapag nga naman bumawi si Gutesa, kahiya-hiya itong si Rodante Marcoleta. At yan, kasama na ang Duterte Block. Kasi para kay Marcoleta, most credible witness daw itong si Gutesa. Paano yan? Kapag biglang bumawi, hindi na siya credible. Hindi na kayo maniniwala. Pero nung time na diniin niya si Martin Romualdez, tagumpay kayo sa plano ninyo na madiin si Martin Romualdez. Ngayon babaliktad. Yan kung babaliktad. Pero ayon dito kay Amy Marcos, kung kanino man niya nakuha yung balitang yan, may posibilidad na babaliktad. Hindi lang si Orly Gutesa, kundi yung iba pang mga witnesses. Bakit kaya? Sabi ni Amy, ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin nyo, sigurado ako dyan,
Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pinresure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ng asawa at anak. Ganun ba, Amy Marcos? Hindi kaya kabaliktaran ng lahat? Hindi kaya kayo ang nang-pressure, tumakot sa pamilya ng mga witnesses? Hindi kaya nakonsensya itong mga testigong ito at gusto nang magsabi ng totoo at ayaw nang magpagamit sa inyo? Dahil matindi ang tama ng konsensya sa kanila. Ngayong babaliktad, sasabihin nyo, pinresure, tinakot ang pamilya, tinutukan ng baril ang asawa at mga anak. Ang galing naman na storyteller nitong si Amy Marcos. Asked who these individuals are, Marcos said, alam na ninyo kung sino ang pinakamatindi ang testimonya. Dahil nung una parang ayaw pa niya sabihin na si Gutesa. Sino ba ang may pinakamatindi ang testimonya? Di ba si Gutesa nung idiniin niya si Martin Romualdez? Tapos ngayon, porke babaliktad, sasabihin nyo, pinresure ni Martin Romualdez. Pamilya ang pinresure, tinakot, at tinutukan ng baril. Tapos yung pamilya, kinwento kay Orly Gutesa. Ganun ba yun, Amy Marcos? O kasama yan sa script ninyo na kung sakaling bumaliktad itong si Orly Gutesa, siyempre sasabihin nyo, pinresure kasi yung pamilya. Members of the media pressed Marcos if she was referring to Gutesa, who previously claimed that he personally delivered suitcases of money to the residences of her cousin, former House Speaker and later Representative Martin Romualdez, and former Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sagot ni Marcos, basta yun na yun, abangan na lang ang susunod na kabanata. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya dahil doon may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Teka muna, kung totoo sinasabi ni Amy Marcos na tinakot sila ng kampo ni Martin Romualdez, di pagharap nila sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, tulad ng sinasabi ni Mike Defensor, di magsalita siya, sabihin niya na tinakot siya ng kampo ni Martin Romualdez, pinresure ang pamilya niya, tinakot, tinutukan ng baril. Pero kailangan may ebidensya, ha? Hindi pwede yung puro salita lang. Hindi pwede yung gagawa ka lang ng istorya. Dapat yan may kaakibat na ebidensya. Kasi posible po na ngayon sinasabi ni Amy Marcos na babaliktad sila Orly Gutesa dahil pinresure, tinakot, tinutukan ng baril. Tapos, yun ang sasabihin ni Gutesa sa hearing. Na tinakot sila, pinresure sila, tinutukan ng baril ang kanyang pamilya. Di mas lalong madidiin si Martin Romualdez. Pwede naman na ganun ang gawing script. Sasabihin ni Amy, nalilitaw na itong si Gutesa, babaliktad, babawiin yung kanyang sinumpaang salaysay. Pero pagdating mismo ng hearing, magsasalita si Gutesa na tinakot ang pamilya niya para bawiin ang kanyang testimonya. Lahat posible. Dahil kung gumagawa ng intriga si Amy Marcos, posible rin naman na ganito ang mangyari, na palalabasin na tinakot, pinresure ang pamilya ni Gutesa. Kasi kung pinresure ka lang, kung ikaw ay tinutukan, tinakot, di pwedeng-pwede mong isa publiko yan. Ibuko mo na yan ang ginawa ng kampo ni Martin Romualdez. Tapos, hindi ba, posible na pagdating ng hearing, hindi babawiin ni Gutesa yung kanyang salaysay. Walang pag-recant ng testimony na mangyayari. Yan ay nagiging all part of the scheme para lalong magalit ang tao kay former House Speaker Martin Romualdez at siyempre damay si President Bongbong Marcos. At hindi lang si Orly Gutesa. Sabi pa ni Amy Marcos, she also claimed that some people who wanted to speak out regarding flood control anomalies were pressured to remain silent. Hindi na uubra yung pressure na yan Kung sa tingin nyo talagang kayo ay nasa tama, di kayo mismo ang magsiwalat. Hindi si Amy Marcos. Kayo ang magsiwalat na kayo ay pinresure, kayo ay tinakot. Pero siguraduhin nyo lang na may kasamang ebidensya yan. Hindi po pwede yung magsasalita ka lang, paniniwalaan na ng taong bayan. Kasi pinalalabas ni Amy Marcos na pati yung ibang witnesses ay pinatatahimik, pinipressure sila to remain silent. O hindi ba mas malaking iskandalo nga naman to kung lahat sila magsasalita na pinresure lang sila ni Martin Romualdez.
O di ang laki nga namang iskandalo niyan. At kung totoong lilitaw si Gutesa sa November 14, diyan sa Blue Ribbon Committee hearing, ilalabas nila tong impormasyon na to na sila ay pinressure, tinakot, tinutukan ng baril ang pamilya. Para pagdating ng November 16 na rally ng INC, palalabasin nila na karapat-dapat lang na mag-resign si President Bongbong Marcos. Dahil kung may kasalanan si Martin Romualdez, imposibleng walang kinalaman si Bongbong Marcos. Yun ang gusto nilang palabasin. Tandaan po natin ilang araw nang lumalabas ang balita na maglalabas sila ng malaking iskandalo na magdidiin kay President Bongbong Marcos para pagdating ng November 16 rally ng INC, meron silang dahilan para hilingin ang pag-resign ni President Bongbong Marcos. Ito na kaya yun? Nung tinanong si Amy kung sino ang nasa likod ng mga alleged threatening of witnesses, sabi niya, hindi ko alam. Yung mga kayang manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Sino ba ang takot na madadali? Hindi ba ang mga Duterte? Kaya nga sagsag ang inyong mga galawan para pababain si President Bongbong Marcos dahil marami sa inyo ang madadali dito sa flood control anomalies na si President Bongbong Marcos ang nagsiwalat sa publiko. Sasabihin ni Amy, yung kayang manakot? Sino kaya ang totoong kayang manakot? Siguro natatakot itong si Amy Marcos. Kasi sabi pa dito, Marcos also alleged that Romualdez may be the VIP witness who is supposed to be presented in the next Blue Ribbon Committee hearing scheduled on Friday, November 14. She, however, said her cousin may no longer attend the hearing. Nagbago ata ang isip ni Romualdez. Nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness. Siya ang magiging star witness. Bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yon? Niloko na tayo ng lubos-lubusan. Yan ang intrigang pinalalabas ni Amy Marcos. DDS na DDS talaga ang datingan. O baka naman natatakot lang kayo talaga. Kasi wala kayong mailabas na ebidensya linking Martin Romualdez sa anomalya kung hindi ito lang si Orly Gutesa. Kaya takot na takot kayo kung biglang bawiin ni Orly Gutesa yung kanyang sinumpaang salaysay dahil damay-damay na kayong lahat. Lalo na yung mga sangkot sa flood control anomalies. Kaya dapat as early as now, ibato nyo lahat kay Martin Romualdez at kay President Bongbong Marcos ang galit ng taong bayan. Dahil ilang araw na lang, INC rally na sa Luneta. Dapat mapaniwala nyo ang taong bayan na si Bongbong Marcos ang pinakaulo ng korupsyon. Yung nagsiwalat ng katiwalian at korupsyon, siya ang ulo. Amy Marcos, tama na ang pambubudol sa taong bayan. Kaya doon sa mga nagsasabing si Amy Marcos ang tama dahil malakas ang loob niya na isiwalat ang mali ng kanyang kapatid, ang tanong ko sa inyo, kung mas tama si Amy Marcos na sinasabi ninyo at pino-point out lang ang mga kamalian ng kanyang kapatid, bakit sa buong angkan ng Marcos Romualdez, iilan lang ang kumakampi kay Amy Marcos? Definitely yung mga anak niya. But the rest of the family and the Marcos Romualdez clan, bakit mas nasa panig ni President Bongbong Marcos? Tapos sasabihin nyo, mas tama si Amy Marcos? Nakakita na ba kayo ng picture ni Amy Marcos kasama ng kanyang pamilya at mga kamag-anak? Hindi tulad ni President Bongbong Marcos, weekly naglalabas ng mga pictures kasama ang pamilya, ang mga kamag-anak, ang angkan ng Marcos Romualdez. Sino ngayon ang tama? So malalaman po natin, November 14, sabi ni Mike Defensor, may posibilidad na lumitaw si Orly Gutesa. At kung umattend na nga itong si Orly Gutesa, malalaman natin kung totoo itong sinasabi ni Amy Marcos na babawiin ni Gutesa ang kanyang sinumpaang salaysay o palalabasin nila na pinipressure sila, tinatakot sila, tinututukan ng baril ang kanyang pamilya para bumawi ng kanyang testimonya. Kayo po, naniniwala pa ba kayo
AI ni Marcos? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.